Paksa po na ating pag-aaralan sa umagang ito is about gentleness. Ayan, gentleness mga kapatid. Sa Tagalog po yan po ay tinatawag na kagandahang loob. According po sa Galatians chapter 5, verse 22, ang tinatawag po na gentleness, yan po ay isa sa mga fruit of the Spirit. Ayan, yan po ay isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. So ano bang ibig sabihin mga kapatid ng gentleness? Ayon po kay Google, gentleness, the quality of being kind, tender, or mild manner. So alam naman natin yung kind, kabutihan, and tender. Alam niyo yung tender mga kapatid? Tender, it is expressing the softer emotion. Gentleness, mga kapatid, sa madaling salita, kaya softness of action or effects. Yan, hindi ka, kung ikaw mga kapatid ay may ganitong klaseng character or attitude, ikaw yung tipo ng tao mga kapatid na sa pagsasalita mo, the way ka magsalita, merong yung tinatawag na softer emotion. Hindi ikaw yung konting hindi ka naglalabas mga kapatid ng extreme emotion. Yung po yung tinatawag mga kapatid na gentleness. At ang gentleness mga kapatid, sabi ko kanina, at ayon po sa Biblia, yan po ay isang bunga ng Espiritu Santo. Yung kagandahang loob. Ibig sabihin, isang bagay mga kapatid na bilang isang Kristiyano, kailangan nasa atin mga kapatid itong bagay nito. Bakit? Kasi nga ito'y bunga, mga kapatid. Bunga kasi ito mga kapatid na kung tayo po ay nakatanggap ng Espiritu Santo ng ating Panginoon mga kapatid, o ikaw ay nakapagsalita ng iba't ibang wika ayon po sa sinasabi po ng Biblia, ang kagandahang loob o gentleness mga kapatid ay kailangan po makita sa atin. Naunawaan niyo mga kapatid? Kasi marami pong bunga ang Espiritu Santo. At isa po doon yung tinatawag na gentleness. So ang aral po dyan mga kapatid, ang bunga po ng Espiritu Santo ay siyam. Tama po ba? Siyam ang bunga ng Espiritu Santo. So lahat yan mga kapatid, kailangan po makita sa atin. Naunawaan niyo mga kapatid. At lalo na, yung pag-aaralan natin ngayon mga kapatid, yung tinatawag na gentleness o kagandahang loob. So, sabi dito mga kapatid, ang gentleness ay napakabihira na pong makita sa henerasyon natin ngayon. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Napakabihira na po ang isang tao na meron pong kagandahang loob. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Kasi sa panahon natin ngayon mga kapatid, ito po ang tinutukoy po natin ay yung mga believer or unbeliever. Ibig sabihin, lahat ng tao bilang dito mga kapatid. So, bihira na lamang po sa tao. Hindi ko naman nilalat, kundi may mga tao pa rin naman, mga kapatid, na meron pong kagandahang loob sa kanyang sarili. Sapagkat, mga kapatid, aminin man natin o hindi, sa panahon natin ngayon, mas pinipili na po ng tao ang pride kaysa gentleness. Tama mga kapatid? Yun tayo lahat po tayo mga kapatid, may tinatawag po na pride. Kasi bakit? Lahat naman tayo pinapahalaga natin yung ating mga sarili. Diba? Yung ating emosyon, yung ating nararamdaman, mahalaga yan sa atin. Pero may mga pagkakataon kasi mga kapatid, na tayo po ay sumusobra. Yan mga kapatid. Kaya ano nangyayari mga kapatid? Mas pinipili po natin o mas pinipili ng karamihan sa mga tao, mga kapatid, unbeliever o believer man, yung pride kaysa po sa gentleness. Di ba? Ayaw nga natin nalalamangan. Ayaw nga natin nasasaktan. Ayaw nga natin mga kapatid, pinagsasabihan tayo ng hindi maganda eh. Ayaw nga natin mga kapatid na ginagawan tayo ng hindi maganda eh. Tama po mga kapatid. So lahat tayo, aminin man natin o hindi mga kapatid, meron po tayong tinatawag na pride. Pero tulad nga nasabi kanina mga kapatid, minsan sumusobra. Ayan naman, nakakalimutan natin mga kapatid kung ano ba yung dapat talaga natin gawin. Yung dapat ginagawa natin, mas pinapriority natin, mas ginagawa po natin. Amen po mga kapatid. So ngayon,
Praise the Lord. Gentleness. Meron po tayong pag-aaralan dito na 5 truths about gentleness. Ayan, 5. 5 lang naman ito mga kapatid. So, saglit lang ito mga kapatid. 5. Para mas maunawaan natin mga kapatid kung ano ba yung tinatawag na gentleness o kagandahang loob. So, 5 truths about gentleness. Handa na po ba kayo mga kapatid? Amen. Number 1. Gentleness is strength and not weakness. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Ang gentleness mga kapatid, yan po ay kalakasan. Hindi po yan mga kapatid yung tinatawag mo na mahina ka. Kasi kapag ikaw ay gentle na tao mga kapatid, o meron kang tinatawag na gentleness, hindi ikaw yung tao na yung palaban, no, makarinig ka ng hindi maganda tungkol sa iyo o sa mga nakikita mo, mga kapatid. Hindi ikaw yung tao na sunggab agad. Naunawaan yung mga kapatid. Kung baga na hindi ikaw yung tao, mga kapatid, na naglalabas ka ng extreme emotion kapag hindi ka nakakita ka ng hindi po maganda sa paligid mo, narinig mo. Amen po mga kapatid. Ang gentleness mga kapatid, yan po ay isang kalakasan ng tao. Tingnan nyo mga kapatid isang halimbawa niya. Buksan po natin ang ating Biblia dito sa Proverbs chapter 15, verse 1. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Tingnan niyo mga kapatid, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Totoo ito mga kapatid. Gentleness isn't it being a doormat. It's having the strength to stay calm and controlled when others are harsh. Alam niyo yung doormat? Ano ba yun yung inaapak-apakan? Papasok ka sa pinto, pupunas ka ng paa. Yun po yung doormat. Ang sabi dito mga kapatid, gentleness, isn't it being a doormat? Kasi yun ang gentleness yung meron mababa yung loob mo. Hindi ka agad pumapatol, hindi ka sumasagot. Kumbaga, lagi mong dinadaan mga kapatid sa maayos na usapan. Kasi kapag ang isang tao mga kapatid, kung sa kaisipang tao mga kapatid, dyan po ay kahinaan. Tama, napakaduwag naman ito. Dapat sumagot ka. Dapat pinagtanggol mo yung sarili mo. Dapat lumabak ka kasi ikaw yung nasa tama eh. Diba yun ang isip ng tao. Pero ang turo po ng Biblia, mga kapatid, sabi diyan, ang malubay na sagot mga kapatid ay nakakapawi ng puot. Kasi mga kapatid, kapag po ang galit, galit ang tao, may kausap ka ng galit. Kapag yan ay binawian mo ng galit, magtatalo lang kayo. Diba, magkakaroon po mga kapatid ng malaking pagtatalo. Ayan mga kapatid. Gentleness isn't it being a doormat, it's having the strength to stay calm and control when others are harsh. Tingnan nyo mga kapatid, kung papansinin nyo mga kapatid, kapag ang isang tao galit na galit, tapos kausapin mo ng maayos, hindi mo siya sasabayan, ano po nangyayari kung minsan? Di ba nagiging kalmado rin siya, nahahawa siya. Isang halimbawa, alam niyo mga kapatid, ayan po, naranasan ko po yan sa magiging collector ko, para po sa kaalaman ng lahat. Collector kasi ako mga kapatid, so naniningil ako. At hindi natin maiwasan, may mga customer na kapag sila siningil mo, galit. Diba? Totoo naman yan eh. Diba? Kapag utang, bait. Pag singil, galit. Diba mga kapatid? Totoo naman yan. At hindi mo yan maiwasan sa pagiging collector mo. At one time, mga kapatid, meron akong customer na pinuntahan. Kung di ako nagkakamali, 2 to 3 months na yata siyang delay. Hindi siya nakapaghulog. So pinuntahan ko siya. At nag-usap kami mga kapatid. Sinisingal ko siya, ganito ganyan, pinipilit ko siyang magbayad. At dumating sa point mga kapatid, ang sabi ko sa kanya, kapag hindi po kayo nakapagbayad, hahatakin po namin yung motor mo. Alam niyo ginawa mga kapatid, alam niyo nangyari? Nagalit po yung customer. Malaking tao. Sa liit ko ba naman? Tumayo mga kapatid, tinayuan ako. Galit na galit ko ano pinagsasabi. Alam niyo ginawa ko mga kapatid? Tapang-tapakan talaga ako. Ginawa ko, balis ako sa motor ko, tinayuan ko rin. Nilagyan ko yung saraway ko. Pero kapag titigal ako, kapatid, alam nyo nangyari mga kapatid,
hindi kami nagkasundo. Kasi nakipagtalo rin ako eh. Hindi talaga kami nagkasundo mga kapatid. Ano kami doon, nagdiskusyon kami na napakahaba. Hanggat umawat na lang yung asawa mga kapatid. Yun na, tama na yan. Tama na yan. Gumagano na mga kapatid. Kasi nagtatalo na kami. Isipin nyo kung paano ko magalit. Di ba hindi nyo maisip? Mga kapatid. Talagang nakipagtalo ako mga kapatid. Lumala po yung sitwasyon. Ano nangyari mga kapatid? Wala. Hindi namin nakuha yung motor. Kasi bakit? Wala eh. Alam naman natin mga kapatid kapag ang tao galit, talagang ma-pride yan. Wala mga kapatid. Kasi kapag pinagpatuloy pa yun, baka hindi na ako makalabas ng buhay doon sa lugar. Diba mga kapatid? So hindi nagiging maganda, which is, ang sabi po ng Biblia, ngunit ang mabigat na salita, mga kapatid, ay humihila ng galit. Totoo naman yan eh. Diba mga kapatid? Pag ang galit ay sinabayan mo ng galit din, lalala po ang sitwasyon. Pero alam niyo mga kapatid, ang malubay na sagot ay makakapawi ng po. Totoo po yan. Naranasan ko rin po yan mga kapatid sa pagiging kolektor ko mga kapatid. Meron akong isang customer na pinuntahan doon. Kaya halimbawa lang para mas maunawaan natin. Meron akong kolektor meron akong customer na pinuntahan doon. Galit din siya kasi ang kinakagalit niya naman, yung papel ng motor wala pa. Tapos pagpunta ko doon, last payment niya na. Ibig sabihin tapos na yung kontrata niya. Wala pa po yung ORCR. Siyempre, maintindihan mo siya eh. Matatapos na yung motor, 3 years ko nang hinuhulugan. Hindi ako na-delay. Tapos wala pa rin yung ORCR. May nagagalit siya mga kapatid. Tapos, hindi nagagalit siya kung ano na sinasabi niya. Alam niyo mga kapatid, doon ko napatunayan yung sinasabi ng Bible na ang malubay po na sagot, nakakapawi po yan ang puot. Alam niyo mga kapatid, sa tulong at awa ng Panginoon, kinausap ko siya ng maayos. Hindi ko sa tinataas ang aking sarili mga kapatid. Ito po ay papasalamat natin sa Panginoon. Which is, talagang pinaliwanag ko sa kanya ng maayos kasi po, ito ganyan. Hindi po kasi, minsan kasi nagkakaroon kasi ng problema. Yung ORCR kasi, LTO po ang nag-aano na. Kasi alam naman natin minsan, nagkakaroon ng problema, etc. So pinaliwanag, alam nyo nangyari mga kapatid. Binigay man. Natapos kami mga kapatid ng maayos na usapan. Nawala yung galit. Talagang, kailangan mo lang ipaliwanag ng maayos. Diba mga kapatid, kailangan mo lang ipaliwanag. Talagang binigay niya. Umalis ako doon ng masaya, nakangiti pa kami dalawa. Salamat kuya. Sabi ko sa kanya, ako nang bahala sa ORCR mo. Pag dumating, dadaling ko dyan sa bahay mo. Mga kapatid, so ang result ng mga kapatid, naging maganda. Kahit saan po yan mga kapatid, magagamit nyo yan. Yung pagkakaroon ng kagandahang loob, huwag nyo sasabayan mga kapatid. Kapag meron po mga kapatid na taong galit kayong mausap, huwag nyo sasabayan. Amen po mga kapatid, lalo na pag galit yung mga nanay ninyo, huwag nyo sasabayan. Pero mga kapatid, kailangan mga kapatid, lagi pa rin tayo nandun sa tama. So reminder mga kapatid, learn to respond, not to react. Amen? Gentleness requires emotional discipline, not just soft words. Yan. Ang gentleness mga kapatid, kinakailangan po niya ng emotional discipline. Yung pagdidisiplina natin mga kapatid, hindi dapat tayo basta nagpapadala sa emosyon na nararamdaman po natin. Amen po mga kapatid. Number 2, gentleness is more about how you say it than what you say. Ayan. Ibig sabihin mga kapatid, gentleness mga kapatid is more about how you say it. Kung paano mo sinabi. Kung paano mo diniliver mga kapatid. Colossians chapter 4 verse 6. Ang sabi po ng Biblia, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Sa atin, may mga pagkakataon kasi talaga mga kapatid na tama naman talaga yung sinasabi natin. Tama? May punto naman, di ba? Which is sinasabi mo naman, totoo naman na nangyari, tama naman yung sinasabi. Pero may mga pagkakataon mga kapatid
kapatid, na nami-misunderstood ng tao. Alam niyo isang problema mga kapatid, kung paano natin ito i-deliver. Naunawaan niyo mga kapatid, kung paano natin ito sabihin mga kapatid. May mga pagkakataon mga kapatid na tama naman yung sinasabi natin. No, nasa punto naman, sinabi mo lang kung ano yung nakita mo, sinabi mo lang kung ano yung narinig mo, kung ano yung nasaksihan mo. Minsan mga kapatid, minsan may pagkakataon kasi kung bakit nami-misunderstood ng tao mga kapatid yung sinasabi mo. Meron kasing nagiging problema kasi mga kapatid kung paano natin ito i-deliver. Naunawaan niyo mga kapatid. Colossians chapter 4 verse 6. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ayan mga kapatid. So reminder, practice speaking truth with grace and patience. It's not just about the message but the delivery. Kasi yun po yung gentleness mga kapatid eh. No, minsan nagiging nami-misunderstood tayo ng tao. Hindi maganda yung pagkakatanggap ng tao mga kapatid. Kasi hindi rin maganda yung ating pagdi-deliver. Marahil meron tayong sinatawag na ano nga tawag doon mga kapatid? Yung choice of word. Kasi napaka-importante ng mga kapatid. Although na totoo yung mga kapatid yung ating sasabihin, pero kailangan natin isaalang-alang mga kapatid yung word na ating pong pipiliin, yung ating word na sasabihin mga kapatid. Halimbawa, sa isang magulang at estudyante, mga kapatid, alam naman natin ang ating mga magulang, kailangan natin, gusto natin, mag-aral lang mabuti yung ating mga anak. Tama po mga kapatid. Wala namang magsasabi sa anak niya na huwag ka na mag-aral, magkating ka na lang araw-araw. Wala. Lahat ng magulang mga kapatid gustong makapagtapos. Tama mga kapatid. Pero may mga pagkakataon kasi kung paano magdisiplina ang magulang, mga kapatid, hindi po nagiging maganda doon sa bata. Marahil masyadong harsh yung kanyang pagkakasabi na imbis ma-encourage yung bata, mga kapatid, tumahantong pa to sa hindi magagandang bagay. Kaya nga may mga estudyante, mga kapatid, diba kung minsan na tinatapos nila yung kanilang buhay, diba? Kasi nga daw, hindi nila naabot yung expectation ng kanilang magulang. So natatakot sila, mga kapatid, na kasi papagalitan sila, sasabihan sila mga kapatid ng hindi magaganda. So mga kapatid, natural naman talaga, totoo naman, na magagalit talaga ang magulang natin kapag hindi tayo nag-aaral ng mabuti. Alam niyo mga kapatid, depende rin kasi yan kung paano mo siya i-deliver. Kung paano mo siya sinabi mga kapatid. Napaka-importante kasi nun mga kapatid kung paano mo siya dineliver o sinabi po sa isang tao. Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya isang bagay na kailangan po natin mga kapatid matutunan. Practice speaking truth with grace and patience. Magsabi ka ng totoo, pero dapat may grace na tinatawag mga kapatid. Merong biyaya. Yun nga yung sinasabi ng Biblia mga kapatid, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Hindi yung kapag sinabi mo siya, imbis na makatulong, na-discourage pa yung tao. Naunawaan niyo mga kapatid. Kasi sabi nga ng Biblia mga kapatid, ang ating mga dila parehang lason. Ang ating mga dila mga kapatid, pwede ang makapagbigay ng buhay o makatapos ng buhay. Tama mga kapatid. So kailangan, bilang isang Kristiyano mga kapatid, kailangan matuto po tayo magsalita mga kapatid ng katotohanan na meron pong biyaya para po doon sa nakikinig. Naunawaan niyo mga kapatid. Pero siyempre, ika nga, o ayon nga sa mga aral na ating napakinggan, depende pa rin yan sa tumatanggap. Ayan mga kapatid, yung sa pagtanggap kasi, minsan kahit anong totoo ng pagkakasabi mo, kahit anong tama yung sinasabi mo, minsan nagkakaproblema rin sa pagtanggap eh. Di ba mga kapatid? Kahit tama na yung pagkakasabi mo, maayos yung pagkakadeliver mo, pero kapag ang tumatanggap ay hindi po handa, o mali yung pagkakatanggap niya doon sa sinabi mo, magkakaroon pa rin ng problema. Mami-misunderstood niya pa rin mga kapatid yung sinasabi mo. Amen po mga kapatid. So sa atin,
Kaya nga may mga, kung papansinin niyo mga kapatid, ang pakikipag-usap po sa tao, nakadepende po doon sa kausap. Halimbawa, dito lang tayo sa church, hindi na tayo lalabas para hindi na tayo umabaw mga kapatid. Iba ang pakikipag-usap, halimbawa leader. Iba ang pakikipag-usap ng leader doon sa baguhan kaysa doon sa datihan na. Tama mga kapatid? Magkaiba po yun. Kasi hindi natin pwedeng pagalitan yung baguhan. Halimbawa, si Sister Gina, bisita siya, nagpipreach, tapos nakatulog siya, hindi mo siya pwedeng pagalitan. Salita ko ng Diyos, kapag hindi mo pinakinggan, nagagato. Pagka sa madaling salita mga kapatid, kapag yun ay ginawa mo, madi-discourage siya. So anong dapat gawin mga kapatid? Kailangan mo yung pagsabihan ayon sa pananampalataya na meron siya. Kasi bago pa lang hindi mo siya pwedeng pakainin mga kapatid ng karne. Tama po mga kapatid. Kailangan dyan, siyempre pag bata, di ba? Hindi mo naman siya pwedeng pakainin agad ng mga karne. Di ba? Ano kailangan ng bata mga kapatid? Gatas. Yun muna. Ang papano mo sa kanya, hindi mo siya pwedeng pagkainin mga kapatid ng mga matitigas. Pero kapag ang isang tao mga kapatid ay matagal na, siyempre mga kapatid, doon mo na mararanasan yung mga salitang mabibigat, yung mga salita na alam na kaya mo na. Amen po mga kapatid. So ngayon, practice speaking truth with grace and patience. It's not just about the message, but the delivery. So number 3, gentleness is a safe place for others. Ayan, yung gentleness o yung kagandahan loob mga kapatid, it is a safe place for others. Ano ibig sabihin mga kapatid? Gentleness makes people feel safe to be vulnerable, to learn, and to make mistake without fear of rejection. Alam niyo mga kapatid, isang dahilan kung bakit po nawawala ng gana ang isang tao mga kapatid, o bakit sila umaayaw kung minsan sa ginagawa nila para sa ating Panginoon mga kapatid. Alam niyo kung dahilan? Dahil natatakot po sila. Ayan, natatakot sila mga kapatid. Sabi nga dito, natatakot sila mga kapatid ma-reject. Natatakot sila makarinig ng hindi maganda. Natatakot sila mga kapatid na marahil yurakan yung pagkatao nila. Kaya ano nangyayari mga kapatid? Nagkakaroon ng pag-iisip o ng mindset mga kapatid na huwag ko na lang ito gawin. Naunawaan yung mga kapatid. So gentleness is a safe place for others. Ayan mga kapatid. Now, natatakot sila ma-reject, masabihan ng hindi maganda o may mangyari sa kanilang mga kapatid na hindi po maganda. Ayon po sa Matthew chapter 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alam niyo mga kapatid, ito po ay isang bagay na kailangan po natin matutunan bilang Kristiyano. Lalo na tayo mga kapatid kapag meron tayong nasasakupan o meron tayong mga anak o meron tayong yung mga mas mabababa po sa atin, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, pansinin ninyo ang aking pamatok, o basahin ko po sa English, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Alam niyo yung yoke, mga kapatid? Yun po ay ginagamit, mga kapatid, sa mga hayop. Yung, para mas magtawag nyo, nakakita na kayo nagtitinda ng taho. Yung kahoy. Yun po mga kapatid, ay isang halimbawa, mga kapatid, ng yung kung sa hayop naman, halimbawa, mag-aararo ka, may dalawang kalabaw. Siyempre mga kapatid, para magsabay sila, may tinatawag po na yoke dyan. Siya yung nagsisilbing para magsabay yung dalawang kalabaw. Yun po mga kapatid yung tinatawag na yoke. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin
sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang aking kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So gentleness is a safe place for others. Ikaw yung tipo ng tao, mga kapatid, na hindi mo natatakot ang tao na lumapit sa iyo. Kasi bakit? Alam nila na kapag lumapit sila sa iyo, mga kapatid, alam nila yung sasabihin mo, makakatulong sa kanila, magkakaroon sila ng kalakasan. Kaya kung minsan, mga kapatid, natatakot yung mga tao, yung member sa loob ng church, mga kapatid, doon sa isang tao, sa leader, o sa kahit kaninong kapatiran, mga kapatid, minsan naiilang sila lumapit, magsabi ng mga problema nila, magsabi ng kamalian nila, mga kapatid. Kasi alam nila na kapag lumapit sila, madi-discourage lang sila. Ang imbis na kalakasan ng marinig nila, discouragement pa. Alam niyo, mga kapatid, isang bagay na kailangan natin matutunan, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Diyos, pasanin ninyo ang aking pamataw. Ibig sabihin, mga kapatid, gayahin natin ang Panginoon. Tingnan niyo po at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Gayahin natin ang Diyos kasi maamo ang Panginoon at mayroon siyang mapagpakumbabang puso. Mga kapatid, yan po ang sabi ng Matthew chapter 11 verse 29. Tingnan niyo po itaas natin sa 28. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa at kayo'y aking papagpahingahin. Ayun kasi ang sabi niya sa 29 lumapit kayo sa akin. Kayong nabibigatan. Diba yung may mga pasanin, lumapit kayo sa akin at bibigyan kayo. Diba yun po ay challenge ng Panginoon, yun po ay binibigyan tayo ng option ng Panginoon na lumapit sa Kanya kapag tayo ay nabibigatan. At ang sabi ng mga kapatid sa 29, gayahin niyo ako, pasanin niyo ang aking pamatok. Yung dapat, mga kapatid, ibig sabihin kung paano yung ginagawa ng Panginoon doon sa mga tao na napapagal o meron silang binibitbit, mga kapatid, na kabigatan, kailangan gayahin natin ang Panginoon. Tignan niyo sa 30. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ganun po ang pamatok ng Panginoon. Di ba, mga kapatid? Kailangan po, yun po yung ating matutunan, mga kapatid. So, become a person who create a soft place for others to learn your gentleness can help someone heal. Naunawaan niyo, mga kapatid. Ulitin ko po. Become a person who create a soft place for others to learn your gentleness can help someone heal. Ayan, mga kapatid, dapat tayo yung tipo ng tao, mga kapatid, na hindi natatakot yung tao na lumapit sa atin. Amen po, mga kapatid. Dapat tayo yung nagiging safe place ng mga tao na napapagal, mga kapatid, tulad po ng ginawa po ng ating Panginoon. Number 4, gentleness is how Jesus led, not just how He spoke. Kung ibig sabihin, mga kapatid, yung kagandahan, mga kapatid, yan po, mga kapatid, ay patungkol po kung paano nag-lead or nanguna ang ating Panginoon. Hindi lang po basta sa kung paano siya magsalita, kung paano niya dineliver, mga kapatid. Gentleness is how Jesus led, not just how He spoke. Isaiah chapter 40 verse 11, mga kapatid. Kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor. Kanyang pipisanin ang mga kordero ng kanyang kamay at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at papatnubayan na marahan yung mga nagpapasuso. Tingnan niyo, mga kapatid, Jesus led with love, not force. Amen, mga kapatid. Hindi niya pinilit po yung tao. Nangaral siya, ipinangaral niya ang katotohanan, mga kapatid, pero hindi niya pinilit ang tao na sumunod po sa kanya. Na kung ayaw ng tao na sumunod, mga kapatid, sa Panginoon, nasa kanila yun. Kaya nga, mga kapatid, sabi na, hindi tinanggal ng Panginoon yung tinatawag na free will sa tao. Kumbaga, hinayaan ng Panginoon na tayo po ay magpagdesisyon ng sarili niya o sarili natin kung ano po yung gusto natin gawin, mga kapatid. And Jesus led with love, not force. Hindi niya pinilit yung tao, mga kapatid. And He corrected
firmly, but with love. Amen. Nag-correct siya, mga kapatid. Tinama niya yung pagkakamali ng tao, mga kapatid. Pero meron pong kasama na pagmamahal. Alam niyo yung kagustuhan, mga kapatid, na kasi ganito ang Panginoon eh. Nung siya po, mga kapatid, ay nangangaral na dito sa sanglibutan, mga kapatid, isa lang naman ang goal ng Panginoon, iligtas po ang tao. Tama, mga kapatid. Yung pag-iisip, mga kapatid, nasasabihin ko to sa inyo kasi gusto ko kayo maging maayos. Ipapangaral ko to sa inyo kahit masaktan ang inyong damdamin kasi gusto ko kayong maligtas. Gusto ko kayong makasama sa aking kaharian. Yun po ang mindset ng Panginoon, mga kapatid. To, tayo bilang isang tagasunod po ng ating Panginoon, kailangan yung mindset ng Diyos, mga kapatid. Kailangan meron din tayo. Kailangan natin ilagay sa isip natin, mga kapatid, na ang kaligtasan hindi lang po para sa atin. Hindi lang po para sa ilang tao. Ang kaligtasan, mga kapatid, yan po ay regalo ng Diyos para sa lahat. Amen. Nakadepende na lang kung sino po yung tatanggap. Tama, mga kapatid. Kaya nga, nasa sa atin kung tatanggapin natin, mga kapatid, yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Kailangan yung mindset na meron po tayo, mga kapatid. Yung pag-iisip na kailangan din nilang maligtas. Naunawaan yung mga kapatid. Wala namang masama, mga kapatid. I-correct mo yung pagkakamali ng isang kapatiran o ng isang tao kung nakita mo man. Ito, para sa lahat to, ha. Mga kapatid, hindi po tayo tumutukoy sa isang tao lang. Para po sa lahat. Kasi lahat naman tayo nakakakita ng pagkakamali ng iba. Tama, mas nakikita pa nga natin kung minsan na yung pagkakamali ng iba kaysa pagkakamali natin eh. So tumutukoy po ito para sa lahat po, mga kapatid. Ano? Wala namang masama mag-correct ka ng pagkakamali, pero isipin mo, mga kapatid, kung paano mo sasabihin o i-deliver yung correction na gusto mong ibigay sa kanya. Amen po, mga kapatid. Kasi minsan nagko-correct tayo parang wala tayong kasalanan eh. Nagko-correct tayo parang ako ang pinakamabait dito. Wala akong kasalanan. Diba? Parang ikaw lang yung maliligtas. Hindi po ganun, mga kapatid. Lagi po natin ilagay sa ating mga isipan. Lahat po tayo makasalanan. Amen. Lahat tayo may pagkakamali sa harapan ng Diyos. Lahat tayo pantay-pantay, mga kapatid, sa harapan po ng Panginoon. At isa rin tayo sa binago ng Panginoon. Isa rin tayo sa gustong iligtas ng Panginoon, mga kapatid. Pero isipin niyo, mga kapatid, kung tayo man ay nakakita ng pagkakamali sa ibang tao, mga kapatid, be gentle. Mga kapatid, correct. Mag-correct ka, mga kapatid, pero kailangan may pagmamahal. Amen po, mga kapatid. Reminder, nasabi dito, gentleness make leadership more powerful. Amen po, mga kapatid. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Gentleness make leadership more powerful. Lahat naman tayo magiging leader dito. Ang leadership hindi lang naman sa church. Kahit sa sarili nating pamilya, di ba? Kung magkakaroon ka ng anak, ikaw ang leader nan. Di ba, mga kapatid? Magiging powerful, mga kapatid, yung leadership na meron ka. Pag meron kang tinatawag na kagandahang loob. Amen po, mga kapatid. Hindi tayo yung tipo na, yung tinatawag na terror. Di ba? Meron din sa school, meron tinatawag na terror teacher. Di ba? Lahat sila takot dun. Di ba? Kasi alam nila kung paano magalit eh. Kaya ano nangyayari sa mga ganyan teacher? Hindi sila sinasamahan ng mga estudyante. Naku, ayoko niyan, ayoko pumasok dyan, ayoko pumasok. Magkakating na lang ako. Pero kapag ang isang estudyante, ang isang teacher, mga kapatid, ay meron pong tinatawag na kagandahang loob. Alam niya kung paano i-handle ang estudyante. Ano nangyayari, mga kapatid? Nagkakaroon ng closeness. Diba? Nagkakaroon ng magandang bonding. Diba, mga kapatid? Hindi nahihiya yung estudyante, ganun din po sa atin bilang isang tao. Gentleness make leadership more powerful. Kaya nga may mga leader, mga kapatid, na nakukuha nila agad yung loob ng member. Di ba? Kabago-bago mo palang leader, pero yung mga member na, kuha mo na agad yung loob. Kasi bakit? Nakukuha, kaya nilang i-handle ng tama eh. Di ba kung paano sila makipag-usap doon? Di ba? Paano sila mag-react? Paano sila, mga kapatid, mag-respond doon sa sinasabi ng member? Napaka-importante nun, mga kapatid. Gentleness
make leadership more powerful. So reminder, live with compassion, not control. Amen po mga kapatid. People follow gentleness because it makes them feel value. Hindi ito yung binibaby ha. Hindi ito yung point na binibaby mo kahit mali na okay lang. Hindi okay lang yan. Hindi po yung ganun. Hindi po yung point na ganun mga kapatid. May correction pa rin, pero with love and grace. Amen po mga kapatid. Para mag-encourage, hindi para mag-discourage. Amen mga kapatid. So gentleness is how Jesus led, not just how He spoke. Number 5, gentleness start with how you treat yourself. Ang sabi sa Psalm chapter 18 verse 35, iyon namang ibinigay sa akin ang kalasag ng inyong pangligtas at inalalayan ako ng inyong kanan at pinakadakila ako ng inyong kahinahunan. Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Alam niyo mga kapatid, if we are not gentle with ourselves, o mga kapatid, it's hard to be gentle with others. Naunawaan niyo mga kapatid. Kung hindi tayo magkakaroon ng gentleness sa ating mga sarili mga kapatid, napakahirap po mga kapatid magkaroon ng kagandahang loob sa ibang tao. Amen mga kapatid. Ang sabi nga ng Biblia mga kapatid, di ba? One of the greatest commandment of God na ibigin nyo ang inyong kapwa katulad ng pag-ibig nyo sa inyong mga sarili. Ibig sabihin mga kapatid, kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili, dapat ganun din sa iba. Paano kung hindi mo iniingatan yung sarili mo? Di ba mga kapatid, isipin nyo yung kabaliktaran. Paano kung pinapabayaan mo yung sarili mo? Napakahirap pong ingatan ang ibang tao kung hindi mo maingatan ang sarili mo. Naunawaan yung mga kapatid. Parang ganito, mahirap magturo ng pagbibigay kung ikaw mismo hindi ka nagbibigay. Tama? Mahirap magturo mga kapatid ng humbleness kung ikaw mismo hindi mo ina-apply sa sarili mo yung humbleness. Ganun din po sa ating mga kapatid. Hindi mo may apply ang kagandahang loob o gentleness sa ibang tao kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo ina-apply yun. Wala kang pakialam sa sarili mo. Naunawaan yung mga kapatid, hindi natin iniingatan yung ating sarili. Reminder, mga kapatid, malapit na po tayo matapos. Speak to yourself the way God speak to you with truth, but also with grace. Yan, mga kapatid. So, kailangan sa sarili din natin, ingatan din yung ating mga sarili, mga kapatid. Sa conclusion, what is gentleness? Dito ko gusto tapusin ito mga kapatid. And nawa mga kapatid ay naunawaan natin yung masalita ng Panginoon na ating pinag-aralan. So what is gentleness? Dito tayo magtatapos mga kapatid. What is gentleness? Gentleness, it makes power under control. Tama mga kapatid? Gentleness, it makes power under control. Kasi mga kapatid, ang power o kapangyarihan, kapag yan hindi mo na-control o na-handle ng maayos, mga kapatid, hindi maganda po ang kakalabasan. Hindi po magiging maganda yung kahihinatnan o yung magiging resulta. Pero kapag ikaw yung tipo ng tao, mga kapatid, na meron kang gentleness na tinatawag, mga kapatid, kahit yung power o yung kapangyarihan o yung authority na meron ka, kaya mo yung i-handle. Amen mga kapatid. Kasi kapag hindi mo yan na-handle, ikaw yung tipo ng tao mga kapatid. Kasi alam naman natin, ito po talagang totoong nangyayari kahit sa labas ng church mga kapatid. Di ba? Yung mga, kahit sa kumpanya, yung mga TL natin, nakala mo tagapagmana ng kumpanya, makapagputo sila, kung paano mga kapatid. Bako, ang tingin nila dun sa tao, kala parehas lang naman sila empleyado. Diba mga kapatid, gentleness, it make power under control. Amen po mga kapatid. So, gentleness, magkaroon tayo mga kapatid ng kagandahang loob. Ulitin ko po mga kapatid. Number 1, gentleness is strength and not weakness. Number 2, gentleness is more about how you say it
than what you say. Gentleness is a safe place for others. Number 4, gentleness is how Jesus led, not just how He spoke. Number 5, gentleness start with how you treat yourself. And gentleness, it makes power under control. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.